Ilang pulis, nagbitiw kasunod ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Sunod-sunod na mensahe ng pamamaalam ang ibinahagi ng ilang miyembro ng Philippine National Police, PNP, bago tuluyang magbitiw sa kanilang tungkulin. Karamihan sa kanila ay naghayag ng panghihinayang at pagkadismaya sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na matapos ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga nagbitiw si Rag-asa Jr., na nagsabing, "Hindi ko na kayang isuot ang uniforme." Ipinahiwatig nito ang kanyang mabigat na damdamin tungkol sa nangyayari sa loob ng hanay ng kapulisan. Si Jessel Ann Mariel, sa kanyang mensahe ng pamamaalam, ay nagpasalamat kay Duterte at sinabing, "Words will never be enough to express my gratitude to our former President Rodrigo Duterte," signing off. Ayon naman kay PSG Justiano Relon, nagbago ang lahat simula nang mawala ang dating Pangulo, bumaba ang moral ng kapulisan, signing off. Isa pang pulis, si Sergeant Yumi Santiago, ay naghayag ng kanyang pagkadismaya, sinasabing, "Yung kaisa-isang presidenteng itinuring na tatay ng buong Pilipinas ay ipinagkanulo sa ibang bansa." Samantala, ang PSG na nag-viral matapos hulihin ni NCRPO Director Nicolas Torres si Duterte, si Sir Jane Jingjing, ay naglabas ng matapang na pahayag. Mas mabuting mag-resign habang may natitirang respeto. Ano ang nangyayari sa hanay ng kapulisan? Hindi may kakaila na nagkaroon ng malaking epekto sa ilang miyembro ng PNP ang mga nangyayari sa bansa, lalo na ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court, ICC. Sa mata ng ilan, si Duterte ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at proteksyon, kaya naman ang kanyang pagkakakulong ay tila isang matinding dagok para sa kanila. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa ring ipinapaalala ng iba na ang tunay na katapatan ng isang pulis ay para sa batas at sa sambayan ng Pilipino, hindi sa kahit sinong individual. Ano ang opinyon mo? Sa gitna ng mga pagbibitiw at protesta ng ilang pulis, ano ang iyong pananaw? Tama bang magbitiw sila sa kanilang tungkulin bilang pagpapakita ng suporta? O dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang serbisyo para sa bayan, anuman ang nangyayari sa politika? Mag-iwan ng komento at pag-usapan natin.